Ngayon po ay inaalala natin si Maria bilang ina ng simbahan. Bagaman sa liturhiya ng simbahan, ito po ay bago. Hindi ko lang alam kung sa panahon ni Pope Francis ni Pope John Paul II. Ito po ay pinagdiriwang namin right after the Pentecost, the Monday after Pentecost. Maria, ina ng simbahan. Sapagkat alam natin na yung Pentecostes ay itinuturing natin na siyang pagsilang ng simbahan. At itinatalaga natin sa tulong ng mahal na Birhen Maria na patuloy itong pangalagaan. Bahagi ko. Kaya pagkakataon, kasi bahagi ko, hindi lang ko bago. Kailangan ay sa liturhiya ng simbahan. Official, bagaman kung niyo pong makikita, kalimitan ng mga figures ng Pentecostes, lalong-lalo na yung mga lumang mga larawan ng Pentecostes na palaging kasama si Maria. Kasama yung mga laman na pinuspos ng Espiritu Santo. Maaaring katulad po ng ibang natin ngayon, kasama rin si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Pagkakataon na kung saan ay nakita ko natin na pinamamaling may mga ilang bahagi na kasaysayan na nagpahayag na si Maria ay tumira rin sa Antioquia. Kasi kung mababalikan natin yung magawa ng mga apostol, sabi nga ko natin, saan ba yung Antioquia? Saan na Antioquia? Nakalimutan nyo na. Saan ang Antioquia? Nakalimutan nyo na. Saan bansa? Nakalimutan na ba? Wala na makasagot eh. Turkey. No? So, bahagi yun. Well, yun ay kasi nga medyo na-overland tayo sa Turkey. Gawa ng Ottoman Empire. Kaya mga naandun lamang ay mga ruins. Pero ngayon, after 17th century, ay nakabalik pananampalataya. Kaya meron doon meron doon simbahan na tinayuan na kinikilala na ito yung dating tinirahan ni Maria kasama si Juan at mga ilang mga apostol. Ito sa pag-aaral ng mga apostol, lalo-lalo si Juan, naging kaganapan ng Ebanghelyo namin ngayon sa araw na ito. So, bahagi yun ng pagkilala namin sa ating demosyon sa mahal na Birhen Maria. At sa maraming mga titulo, sabi nga, yung mga titulo natin sa mahal na Birhen Maria, mahal na Birhen ng Natividad, mahal na Birhen ng Bilaon, mahal na Birhen ng Turumba.
iisang tao lang yan. Iba't ibang tawag lang. At ang isang bahagi ko ay ang mahal na Birhen ng simbahan. So, ito ay isa sa mga titulo na sabi nga ko natin na itinalaga ng simbahan na kumikilala sa patuloy na paggabay at pangalaga ng mahal na Birhen Maria. Kaya nawa po ay kinakailangan natin ng patuloy na pagninilay. Si Komisyon Iba nalilito. Sabi niyo, baka iba ang Nuestra Señora din ako sa Nuestra Señora de la Natividad. The same person. Iba lang ang tawag. Kaya bahagi yun na makita ko natin yung pagkakataon na kung saan ay maunawaan natin. Kasi sabi nga natin, ay ano yun, ang tawag natin ay affiliation. Doon natin higit na nakikilala. At ninais ng simbahan na sabi nga natin, na maging official din. Kasi official talaga ito, bilang pagkatalaga ng araw na ito. Bilang pagkilala kay Maria bilang ina ng simbahan. Para ma-highlight, ano yung i-highlight ito? Yung pangangalaga, pagkabay ni Maria sa patuloy na paglalakbay ng simbahan for millennia na bahagi na kung saan hindi pwede wala si Maria. Ang kahalagahan ng pagkilos na ginamit ng Diyos para higit na maunawaan natin. Hindi lamang yung role ni Mary bilang ina ng Diyos at bilang unang pagkasunod ng Diyos. Huwag natin kalimutan yun. Na baka ang anak natin ay bilang ina lamang ng Diyos. Hindi. Bahagi bilang sunod ng Jesus. At bilang nangangalaga sa simbahan na itinatag ng ating Panginoon Heso Kristo. At siya rin ay kasama na nagluwal ng simbahan sa biyaya na itinagkaloob. Sapagkat, sabi nga natin, tayo ng ina ng Diyos. Bahagi. Kaya, ang title niya ay ina ng simbahan. Pero hindi natin kinikilala si Maria bilang Diyos. Kaya napakahalaga na yung patuloy natin pagbibigay ng katesismo. Kasi baka maligaw din yung iba. Kasi kahit na ho sa mga pagkakataon, lalo na mayroon pa rin sa ating mga Katoliko. Kung tanongin mo, sinasamba ba natin si Maria? Kasi na sabi na ho natin, wrong choice of words.
minsan mali yung pagkaamit namin ng salita. Kaya kinakailangan natin na bigyan ng higit ng pagpapahalaga. Kaya, bali bino yung paratang kuminsan ng iba natin mga kapatid na hindi Katoliko. Na sinasamba natin si Maria kapag yung mismong Katoliko ay magsabi na sinasamba ko si Maria. Kaya kinakailangan din natin ipaunawa sa mga tao ay hindi patuloy natin awon na katulad ng limbawa ng tayo ay devoto ng mahal na Birhen Maria, pero hindi tayo nagsisimba pag-araw ng mundo. Ay bahagi yun. Kaya nga noong Santa Cruz ay binigyan ko rin ng paalala, lalong-lalo ng ating mga drugs. Kasi tumatama yung iba natin mga kapatid na hindi Katoliko, mga balidoso mga Katoliko. Bakit? Nagpapaganda. Umaarkila ng magagandang damit. Magkakaarkila ngayon ng magagandang damit. 10,000. Iikot mo sa buong bayan ng pangil. Pero hindi man lang nagsimba. Bahagi yun. Pero tapos sasabihin natin na sa karangalan ito ng Diyos ay wala sa hulog yun. Bahagi mo yun. Hindi mo sa karangalan ng Diyos yun. Sa karangalan mo yun. Sa karangalan mo yun. Hindi sa karangalan ng Diyos. Hindi ka man lang nagsimba eh. Bahagi yun. Kaya kinakailangan ay itatama natin. Bahagi mo ng pagkakataon. Kaya binanggit ko rin yun noong huling linggo ng Mayo. Kasi baka akala natin ay tama na. At baka naman sabihin na okay lang yan. Ay hindi. Kasi kapag gano'n, hindi natin nakikita yung tunay na kahalagahan ng pagkilos ni Maria na pinahalagahan din ng simbahan sa higit na paglago ng aming pananampalataya na alin. Kaya nariyan si Maria Magdalena, ilapit tayo kay Jesus. Kung si Maria ay hindi naglalapit ng tao kay Jesus, ay yun? Ay hindi ina ng simbahan yun. Kasi ang simbahan na itinatag ng ating Panginoon sa Kristo ay ang simbahan alin kumikilala at sumasamba sa anak ni Maria na itinuturing natin at kinikilala natin, pinaniniwalaan natin na anak ng Diyos. Ang Diyos na naging tao. Ang Diyos na nagligtas mula sa ating mga kasalanan. Kasama ng Ama at ng Espiritu Santo. At yun po naman yung higit namin makita ang Maria na alin na patuloy na nangangalaga sa simbahan na itinatag ng ating Panginoon.